Sa gabing ito, may dalawang kwento kaming ibabahagi. Bawat isa ay binabad sa mga bulong ng sumpa at ng mga bagay na mas mabuting huwag gambalain. Ang una ay dadalhin tayo sa Ibaraki Prefecture, sa isang lugar na ayaw pasukin ng mga lokal kapag lumubog na ang araw. Tinatawag nila itong Inukane House. Bagaman may iba, nakilala ito sa isa pang pangalan, ang Dog Money House. Sa unang tingin, mukha lang itong isa pang inabandonang mansyon. Ang balangkas nitong kahoy ay yuyuko sa taon-taong pagkabulok, mga bintanang bitak-bitak at bulag sa alikabok. Ngunit lumapit ka lang ng kaunti at parang humihigpit ang katahimikan sa paligid mo. Sabi ng mga lokal, ang katahimikang iyon ay kailanman hindi hungkag. Umuungal ito. Nagsisimula ang kwento sa dating may-ari ng bahay. Isang lalaking minsang namuno sa bayan sa pamamagitan ng yaman at kalupitan. Marumi ang kanyang pera. Kinita ito sa anino, sa mga utang na natakip, nagwasak ng mga pamilya, sa takot na kumalat, na parang sakit. Nang mamatay siya, marahas ang paraan, at marami ang naniniwalang hindi nagtapos ang karahasang iyon, kasabay ng kanyang huling hininga. Naiwan ang ari-arian upang mabulok, ngunit may kung anong nanatili. Kwento ng mga urban explorer, ang mga altar na pinagtataob, mga butong nakakalat na parang babala, at mga sulat sa pader na gumagalaw sa gilid ng iyong paningin. Pinakakakaiba, sabi nila, ay ang tunog. Malalim mula sa lalamunan at napakalapit. Mga asong umuungal sa dilim kung saan walang hayop na naninirahan. At kapag masyado kang matagal na nakikinig, may iba pang nakikinig pabalik. Nagsimula ang kwento sa isang manlalakbay. Isang taong hindi nadala ng pagkakataon kundi ng kuryosidad. Hindi siya baguhan sa mga inabandonang lugar. Yung uri ng taong may dalang kamera, flashlight, at pananabik na tuklasin ang kinatatakutan ng iba. Maraming nakalimutang gusali sa kanayunan ng Japan. Ngunit nang marinig nila ang mga bulong tungkol sa Inukane House, iba ang pakiramdam. Hindi lang ito tinawag na haunted ng mga lokal. Tinawag nila itong isinumpa. At ang mga sumpa ay hindi binubulong ng walang dahilan. Nakatayo ang bahay sa labas ng Ibaraki, nakatago sa likod ng gubat ng magkakabuhol na puno at ligaw na damo. Mula sa malayo, para bang sumuko na ang panahon dito. Nawawalang tisa sa bubong, kahoy na nilamon ng panahon. Mga sliding door na nawasak at bahagyang nakakapit na lang sa kanilang mga balangkas. Gayunman, may mas nakagigimbal kaysa sa kapabayaan sa hugis nito. Ang paraan ng pagkahilig ng estruktura, ang paraan ng pagbaon ng mga bintana sa kadiliman, para bang ang mismong gusali ang nakamasid. Dumating ang manlalakbay bago magtakip silim habang kumakapit pa ang liwanag sa langit at humahaba na ang mga anino. Payak lang ang pakay, sa papel man lang. Gusto nilang idokumento ang bahay. Kumuha ng kuha. Pumasok, i-record ang matatagpuan at umalis na may patunay na ang mga sabi-sabi ay kwento lang na pandilat ng mata sa mga bata. Ngunit nagbabago ang mga intensyon kapag pumasok ka ng labis sa mga lugar na hindi iyo. Naibigay na ng mga taga-nayon ang kanilang mga babala. Mga matandang lalaki sa pamilihan na umuiling kapag nababanggit ang pangalan. Isang babaeng bumubulong ng panalangin nang marinig ang usapang papasok sa lupain. Walang nagsabi ng tahasan, ngunit sapat na ang kanilang mga mukha. May mga pumunta roon noon at may ilan na hindi na bumalik. Nakapareho ng dati ang mga mata. Ang ilan hindi na bumalik kailanman. Gayunman, nagpatuloy ang manlalakbay. Sinundan nila ang makitid na daang lupa na sinakal ng mga damo. Kumakaluskos ang kanilang mga sapatos sa nabaling mga sanga. Mabigat ang hangin, mas makapal kaysa nararapat sa malamig na gabi. At may dalang bahagyang amoy ng kalawang at basang kahoy. Sa bawat hakbang, lalo pang lumalaki ang bahay.
Ang itim nitong silweta ay tumataas laban sa kumukupas na langit. Pagsapit sa tarangkahan, wasak na ito, nakasabit ng tabingi sa mga bisagra. Sa kabila, kalat ang mga nabagsak na sanga at tipak ng tisa, waring bakas ng bagyo. Nag-atubili ang malalakbay, kamay sa kinakalawang nakawit at nakinig. Wala kundi mga kuliglig. Ang kanilang matinis na koro ang pumupuno sa hangin. At gayunman, sa ilalim ng tunog na iyon, may iba pa. Mababang panginginig, halos di marinig, tulad ng ungol na nakabaon sa lalamunan ng mismong lupa. Pinagpag ang kilabot, tumuloy sila. Diretso ang daan sa harap ng bahay, kung saan umuugong ang kahoy na inggawa sa bawat yapak. Bumukas ang flashlight ng manlalakbay. Hinihiwa ng sinag ang makakapal na alikabok. Dumausdos ang pinto na tila nag-aatubili at agad sumalubong ang amoy. Luma at panis na tatami, amag, at may mas matalim sa ilalim, yaong kumakapit sa hangin na parang bakal. Sa loob, umunat ang mga silid na tila mga hungkag na kabibi. Mga pader na nanilaw at bitak-bitak, mga tatami na marupok sa ilalim ng paa. Sa sulok, nakataob ang isang Buddhist altar. Ang maliliit nitong alay ay nagkalat at nabulok. Wari sinadya ang pagwasak. Inangat ng malalakbay ang kamera. Kumalabit ang shutter minsan. 2 beses, kumukuha ng mga piraso ng kasaysayang pinabayaan. Bawat hakbang paloob ay parang paglabag. Tila nasusuklam ang bahay sa kanilang presensya. Namumuo ang mga anino sa mga sulok. Nilalamon ang sinag ng ilaw ng masyadong mabilis, masyadong kakaiba. At lagi, sa gilid lang ng pandinig, naroon muli ang tunog. Mababa, parang hayop, at matiyaga. Isang ungol na walang pinanggagalingan. Huminto ang manlalakbay. Mababaw ang hininga. Bahagyang nanginginig ang sinag. Narito sila upang maghanap ng sagot. Upang ilantad ang katotohanan sa likod ng alamat. Ngunit sa bawat hakbang, iisang tanong ang paulit-ulit sa isip. Paano kung totoo ang alamat? Pumasok pa ang manlalakbay sa Inukain House. Bawat langit-ngit ng sahig ay pumuputol sa katahimikan na parang babala. Lumulutang ang alikabok sa sinag, ginagalaw ng hanging masyadong malamig para sa saradong silid. Mas malaki ang bahay sa loob kaysa sa hitsura sa labas. Humahaba ang mga pasilyo ng higit sa nararapat. Dumarami ang mga pintuan sa anino, para bang nais kang iligaw ng gusali. Nadaanan nila ang isa pang silid na hinugot ang mga sliding door mula sa balangkas. Nakasalansan itong wasak sa pader. Sa tatami, may mga kakaibang marka sa itim na tinta. Mga paikot at mga tulis-tulis na simbolong hindi basta-basta o pamilyar. May ilang pahid. Wari hinila ng panghihinang kamay. May ilan namang tila bagong ukit, mas maitim at mas matalas sa kupas na banig. Yumuko ang manlalakbay. Iniangat ang kamera at kumalabog ang shutter sa hungkag na bahay. Doon ito dumating, ang tunog. Sa simula ay aninag lang, na parang guni-guni. Isang mababang ugong, hindi kidlat, hindi rin tinig. Muling umalingaw-ngaw, mas matindi, tulad ng iring ng hayop na nakatago lampas sa tanaw. Nanigas ang manlalakbay, nilampaso ng ilaw ang mga sulok. Dumudulas ang sinag sa sirang gamit at naluluping pader. Wala. Humupa ang tunog, ngunit mas mabigat ang sumunod na katahimikan. Waring pigil hininga ang bahay mismo. Dahan-dahang tumindig sila, pinilit magpatuloy sa pasilyo. Bawat hakbang ay tila mas malakas ang alingaw-ngaw, at sa alingaw-ngaw na iyon may kakaiba. Hindi tugma ang padron ng kanilang mga yapak. May pangalawa. Mas magaan, bahagyang nahuhuli. Biglang lumingon ang manlalakbay, ngunit walang tao. Tanging daang dinaanan lang, humahaba pabalik sa makapal na dilim. Sinabihan nila ang sarili na, wala iyon, kabnerves lang, imahinasyon. Ngunit habang lumalalim sila, lalong mahirap paniwalaan. Sa isang silid,
Hindi lamang iisang altar ang nakita. Ilan pam sa iba't ibang sulok ng bahay. Lahat nakataob, lahat magulo. Mga kahoy na figura ng Diyos-Diyosan, durog. Mga insenso na parang tuyong buto. Kandilang natunaw sa baluktot na hugis. May nag-abala upang wasakin ang lahat. Wari binubura ang anumang bakas ng proteksyon. Muling iniangat ang kamera. Sumilip ang kislap sa sahig. Lumapit sila. Mga buto. Maliit, marupok. Nakasalansan sa bunton sa tatami. Masyadong maliit para sa tao. Tumagal ang sinag at dahan-dahang umakyat ang pagkabatid. Buto ng hayop. Baka aso. Bumalik sa isip ang pangalan, Dog Money House. At lalo pang lumamig ang hangin. Isa pang ungol. Ito'y malinaw na dumadagundong sa pader. Mas malapit. Umiikot ang manlalakbay. Kumakabog ang puso. Naglalakad ang ilaw. Mula sulok hanggang sulok. Gumuguhit ang mga anino sa pader. Humahaba ng di nararapat. Bumabaluktot sa mga anyong ditugma sa sirang kasangkapan. Biglang tumigil ang ungol. Iniwang tanging katahimikan. Ngunit mas masahol iyon. Parang naghihintay. Umuga ang kamera sa kanilang mga kamay. Habang pinipilit sumulong. Itinutulak ang mga paa na dalhin sila patungo sa kaloob-looban. Pumasok sila sa tila pangunahing silid. Mas malaki. May malalapad na tatami na basag at baluktot sa taon ng halumigmig. Sa gitna, may bagay na hindi dapat naroon. Isang hanay ng putikang bakas. Hindi tao. Hindi mapagkakaila ang hugis. Mga yapak ng paa ng hayop. Nakalubog sa alikabok. Mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Yumuko ang manlalakbay. Nanginginig ang sinag habang sinusundan ang bakas. Malalaki ang mga yapak. Higit sa dapat para sa aso. At hindi pantay ang hakbang. Wari minsan 4 ang paa. Minsan 2. Biglang nagwakas ang hanay sa pader. Walang bukas na pinto. Walang basag na bintana. Isang blangkong pader at imposibleng bakas na namatay dito. Sumikip ang dibdib ng manlalakbay. Umatras sila at sa sandaling iyon, gumalaw ang hangin. Banayad sa simula. Isang malamig na dampi sa balat. Mahinang kaluskos sa likuran. Pagkaraan, malinaw, natunog ng kuko sa tatami. Mabagal, kumakaskas, papalapit. Lumingon sila, hinihiwa ng ilaw ang dilim. Ngunit muling hungkag ang silid. Wala kundi alikabok at katahimikan. Gayunman, totoo ang kaluskos ng mga kuko. Tunog ng isang bagay na gumagalaw. Gumagapang. Umatras sila sa gitna. Nakataas ang kamera na parang kalasag. Sumisigaw ang bawat likas na kutob na tumakas. Pero ang kuryosidad, matigas, hindi sumusuko. Ang pumigil. Sinuyod nila ang mga pader, kisame, at mga sulok na pinakamakapal ang anino. Walang gumalaw. Ngunit ang pakiramdam na may nakamasid ay dumadagundong. Dumidiin na, parang bigat sa dibdib. Nilunok nila ang kaba. Pinanatag ang hininga. Marahil panahon ng umalis, naisip nila. Marahil hindi basta kwento ang alamat. Ngunit paglingon sa pinto, may huminto sa kanila. Sa pader sa tabi ng labasan, banayad na kinayod sa kahoy ang mga salita. Hindi isinulat, kundi malalim na inukit. Mga letrang paikot at mababangis. Wari ilang tanginata ng matalas na bagay. Lumapit ang manlalakbay. Hindi na nanginginig ang sinag. Kumakabog ang puso habang lumilitaw ang mga salita. Isang babala. Huwag manatili paggabi. Dahan-dahan silang huminga. Gumapang ang kilabot sa balat. Lubog na ang araw sa labas. Pabilis ng pabilis ang pagdilim sa bahay. At saan man sa kadilimang iyon, naghihintay ang ungol. Nakatigil ang malalakbay sa pangunahing silid. Nakabaon pa rin sa isip ang mga salitang inukit. Huwag manatili paggabi. Bahagyang nanginginig ang sinag habang muli nilang sinuyod ang silid. Kalahating inaasahan na maglaho ang babala na parang hindi kailanman naroon. Ngunit nanatili ang mga letrang magagaspang kinayod sa kahoy na may sariwang bagsik. Ipinakita ang mensahe para makita ng sino.
At bakit iisang pangungusap lang? Biglang bumasag ng ingay ang katahimikan. Isang matinis na kalabog, parang kahoy na pumuputok sa bigat. Umalingaw-ngaw mula sa pasilyong dinaanan nila. Lumingon ang manlalakbay. Hinihiwa ng ilaw ang dilim. Sa simula, wala. Pagkaraan, marahan. Muling dumating ang tunog. Isang ritmikong langit-ngit na parang may naglalakad sa enggawa. Bawat hakbang ay pabigat. Hinawakan nila ng mahigpit ang kamera. Mababaw ang hininga. Nakikinig. Lumakas ang mga hakbang. Palapit hanggang huminto sa labas mismo ng silid. Isang padlang. Katahimikan na parang batong mabigat. Pagkaraan, 3 katok ang yumanig sa balangkas ng sliding door. Hindi basta-basta. Hindi hangin. Sinasadyang ritmo. Mabagal at nang aasar. Kumakabog ang puso. Umatras ang manlalakbay. Nakaumang ang ilaw sa pinto. Baka kapwa explorer, may iba pa bang nahikayat ng bahay? Ngunit binalaan na sila ng lahat. Walang nais pumasok dito, lalo na paglubog ng araw. Bago pa sila makapagsalita, tumigil ang katok. Pinalitan ito ng mas masahol. Isang tinig, mababa, mula sa lalamunan, kupas. Waris, isiniksik sa lalamunang hindi na gumagana ng tama. Nabubuo ang mga salita, ngunit putol-putol. Isang paos na gumagapang mula sa magkabilang panig ng pinto. Malis. Bago naglaho ang tinig, nauwi sa basang ungol na kumiskis sa katahimikan. Umatras ang manlalakbay. Humahagibis ang pulso, ngunit hindi makalingon. Sigaw ng kutob ang panganib, ngunit mas malakas ang pangakit ng hindi alam. Naghintay sila, nakabitin ang hininga. Nakatutok ang ilaw sa nanginginig na balangkas ng pinto. At saka, katahimikan muli. Dinurog ang takot, dahan-dahan silang lumapit sa pintong dumudulas. Inabot ng nanginginig na mga daliri ang kahoy. At sa biglang tibay, hinatak nila itong bukas. Walang tao sa pasilyo. Wala kundi humahabang mga anino at bahagyang amoy ng bakal na nanunuot sa hangin. Subalit sa gilid ng paningin, mababaw na kinayod sa sahig ang mga bagong marka. Mga linyang malalalim, magaspang na parang bakas ng kuko, gumuguhit sa pasilyo ng hindi pantay. Sinundan nila iyon. Bawat hakbang ay masyadong maingay sa nakakapanghinang dilim. Dumaraang pakaliwat pakanan ang mga bakas. Wari na naglalakad-lakad ang kung anumang gumawa nito, hindi mapakali sa bahay. Humantong ang hanay sa isa pang silid, nakanganga ang pinto. Kalahating bukas, nangaakit. Mas masahol ang laman nito. Dating tila pag-aaral, may mga estanteng pader. Ngunit ang mga aklat ay punit-punit. Ginawang pahinang pinira-piraso. Nakakalat na parang konfeti. At sa malayong pader, isinulat hindi sa tinta, kundi sa mas madilim, tuyo at nagbabalat. Ang isa pang mensahe. Nakahilig ang mga letra, hindi pantay. Wari kinayod ng kamay o kuko na hindi matatag. Hindi ka makakaalis. Umatras ang malalakbay, kumikislot ang ilaw. Umiikot sa isip ang mga salita. Mas malakas pa sa sariling pag-iisip. Babala ba? Banta? O katotohanan? Bago pa makapagnilay, bumalik ang ungol. Mas malakas ngayon. Mas malapit. Dumagundong mula sa sulok kung saan pinakakapal ang anino. Kumurap ang sinag. Nakakulong sa alikabok. At saglit lang. Nasilayan nila ito. Isang anyo. Mababa sa sahig. Malalaking balikat. Mga matang tila baga sa dilim. Hindi buong hayop. Hindi buong tao. Nakalaylay ang ulo. Mulagat ang pangga na nangingislap sa talas. Nakataas ang balahibo sa likod. Ngunit ang mga paay baluktot. Kalahating tuwid, kalahating gapang. Dumaan ang sinag at naglaho. Hungkag muli ang sulok, tanging alikabok at sirasirang istante. Umatras ang manlalakbay. Humahagibis ang pulso. Malamig ang pawis sa balat. Kumalabog ang kamera. Sa dibdib. Nakasabit at tila walang silbi. Nakita nila ito.
Kahit isang iglap, nakita nila ang isinumpang Panginoon ng bahay, ang kalahating tao, kalahating aso, na anos-anos nang ibinubulong. At wari ipagtiyak, muling dumating ang tinig, mababa at paos, gumagapang sa silid na parang usok. Manatili ka, yumugyog ang tuhod, kinuyog ng sindak at pagkapaninigas. Ang bawat pasilyo sa likod ay humahaba sa kadiliman. Bawat anino'y kumikislap na may pangakong pagkilos. At sa lahat ng iyon, nananatili ang presensyang di nakikita, naghihintay sa kanilang piliin. Nagbigay na ng babala ang bahay. Ngayon, nais nitong makita kung susunod sila. Humahabol ang hininga ng manlalakbay. Bumabalat kayo sa lamig ang paghinga, sa wasak na silid. Umiikot pa rin sa isip ang mga salita sa pader. Hindi ka makakaalis. Hinawakan nilang mas mahigpit ang flashlight. Nanginginig ang sinag sa ikot sa tinastas na mga aklat at ginuhit ang tatami. Sumisigaw ang katawan na tumakbo, umarangkada sa pasilyo at lumabas. Ngunit may mas malalim, hindi mabanggit na dahilan ang humahawak sa paa. Marahil hindi paniniwala, marahil katigasan ng ulo, o marahil ang mantsa ng kuryosidad na naghatid sa kanila rito. Nabasag ang katahimikan, sumabog mula sa itaas ang biglang kalabog, parang humulagpos ang isang biga. Bumuhos ang alikabok mula sa kisame, sumasabay sa nakakasamid na ulap. Umikot ang malalakbay, itinaas ang ilaw. Sa siwang ng baluktot na tabla, tila may gumagalaw. Mabigat ang tunog, hindi regular, sobrang hayop. Kumakaskas ang mga kuko sa kahoy, kasunod ang pasadsad na bigat na lumilipat mula 4 na paa, tungo sa 2, pabalik-balik. Wari, hindi makapagpasya kung ano siya. Sumikip ang dibdib. Kumaripas sila sa pasilyo, tumitingin sa kisame at sahig. Bawat tunog ay umaalingaw-ngaw sa buto ng bahay. Pagdating sa gitna, huminto ang ingay. Ganap na katahimikan. Yung uri ng katahimikang nagpapatingkar ng balahibo sa braso. Para bang ang katahimikan mismo ang nakikinig. At saka dumating ang ungol. Pinakamalakas kailanman, umaalingaw-ngaw sa pader, sa sahig, sa tadyang. Hindi na mula sa itaas. Mula sa lahat ng panig. Kumislap ang ilaw. Sa kaliwa, kanan, harap. Bawat sulok ay may aninong dumudulas. Tumindig ang ungol, naging patong-patong na tinig, hanggang hindi na iisa, kundi marami. Nagsasapaw, umuungal, bumubulong. May malalim at mababa. May matinis at sira, tulad ng iyak ng naghihingalong hayop. Umatras ang manlalakbay, nakadikit sa pader. Nanginginig ang ilaw. Sumilay sa isip ang mga salitang inukit. Huwag manatili paggabi. At ngayong sumisidhi ang dilim, naunawaan nila. Kumurap ang liwanag. Hindi sa flashlight. Matatag pa ito, kundi sa mismong hangin. Para bang humihinga ang bahay at binabaluktot ang liwanag. Humaba ang pasilyo sa kanilang harap. Umaabot sa imposibleng dilim. Dumami ang mga pintuan. Nag-iba ang geometriya, naging banyaga. Nagbabago ang bahay, hinuhubog sila upang ikulong. At saka ito lumitaw. Sa dulo ng pasilyo, gumapang mula sa dilim ang isang nilalang. Malalaking balikat, kumikislap ang balahibo sa likod. Mga galamay na baluktot, kumakaskas ang kuko, at umiiwan ng sugat sa kahoy bawat hakbang. Nakalaylay ang ulo, makintab ang nguso, sa sinag ng ilaw. Ngunit ang nalalabing mukha, ang mata, ang panga, ay kakilakilabot na tao. Lumalaylay ang balat kung saan humihina ang balahibo, patungong laman. Kumikintab ang mga mata, hindi tulad ng hayop, kundi mulat, matalino, puno ng puot na pinino ng dantaong gutom. Napatigil ang manlalakbay, nakatutok ang sinag. Sa isang iglap, naglaho ang lahat. Ang bahay, ang anino, ang bulong. Tanging ang nilalang ang umiiral. Ang isinumpang Panginoon ng Dog Money House. Tumindig ito ng tuwid ngayon. Nakatindig. Nakalaylay ang mga kuko sa tagiliran.
Kumiling ang ulo, nakaririmarim, napaggagad ng kuryosidad. Wari, inaaral ang sumalaksak. Pagkaraan, bumukas ang bibig. Hindi tahol, hindi ungol. Isang tinig. Oo, tang, hindi, bayad. Magaspang ang tunog, gumigiling na parang bato. Ngunit malinaw ang diwa. Bumulusok ang sikmura ng malalakbay. Hindi ito basta ligaw na multo. Hindi kaluluwang walang layon. Ang sumpang nakadikit sa lugar ay isinilang sa paghihiganti, sa kalupitan ng dating Panginoon ng bahay na nang alipin sa buhay. Ngayon ay naging mas masahol. Isang mangangaso, mangongolekta, naniningil ng utang na walang katapusan. Humakbang ito. Umungol ang kahoy, kumalansing ang mga kuko sa tatami. Umatras ang manlalakbay. Nanginginig ang sinag. Sa likod ng halimaw, bumaluktot ang pasilyo. Nagsasara ang mga pinto isa-isa sa dagundong. Bumuga ang alikabok, sinakmal ang hangin. Wala nang matatakbuhan. Bumalik ang ungol, mas malalim. May bahid ritual. Sa paglapit nito, unang beses na kumurap ang flashlight, kumikislap ang sinag. Umigting ang takot. Sumiksik ang mga pader. Dumaloy ang mga anino na parang tinta. Umapaw ang tunog ng mga aso. Dose-dose ng tahol at ungol. Umiikot, ngunit wala kang nakikita. Tanging ang bagay, sa harap nila, kalahating tao, kalahating hayop. Ang tinig nitong humahagikik na parang kinikiskis ang katahimikan. Hingal ang malalakbay, nakasiksik sa pinakadulo. Dumadagundong ang pulso. Itinaas nila ang kamera. Nanginginig ang kamay. At kinalabit ang isang desperadong kuha. Sumabog ang flash, nilamon ng puti ang pasilyo. Sa iglap na iyon, mas masahol ang totoo. Hindi iisa. Marami. Mga hubog na nakayuko sa mga sulok, gumagapang sa kisame. Idinidikit ang mga mukha sa pader. Ang mga matay kumikislap sa liwanag. Lahat baluktot. Lahat may parehong kakilakilabot na halong tao at aso. At lahat nakatitig sa sumalakay. Namatay ang liwanag. Nilulon muli ng dilim ang pasilyo. At doon na pagtanto ng manlalakbay, hindi kailanman bakante ang bahay. Kailanman ay hindi. Dumadagundong ang puso habang humuhupa ang flash. Tanging nakasasakal na dilim ang natira. Ang mga kaluskos ng kuko, mga ungol mula sa lalamunan, at halakhak na hindi tao ay tila sumipsip sa mga pader. Bawat anino'y humihinga. Bawat sulok ay lumalapit. At sa gitna ng lahat ng iyon, iisang detalye ang ayaw umalis sa isip. Ang tinig. Utang, hindi. Bayad. Hindi basta salitang bugso. Sinasadya. Malinaw. At sa bigat nito, higit sa puot. Layon. Umatras ang manlalakbay. Ligalig ang sinag sa baluktot na pasilyo. Sinusubukang ayusin ang hininga. Ang mga babalang kinayod sa kahoy. Ang mga bakas ng kuko sa sahig. Ang mga altar na tinumba. Ang mga buto. Biglang nag-ugnay-ugnay sa salitang iyon. Hindi basta galit ang gumagalaw dito. Sumpa. Sumpang nakatali. Hindi sa bahay, kundi sa lalaking minsang namuno rito. Sa buhay, isa siyang nagpapatubo. Malupit. Walang pakundangan. Ng biktima ng kagipitan. Ng mga pamilyang walang matakbuhan. Ang mga di makabayad ay wasak. Giba. Minsan dinadala sa kawalang pag-asang kumakain ng buo. Yumaman siya habang bumabagsak ang iba. Iniwan ng bayan ng mga latay. Kahit kamatayan, waring hindi naubos ang kanyang talaan. Naalala ng manlalakbay ang mga mukha ng taga-nayon. Ang katahimikan kapag binabanggit ang pangalan. Ang mga panalangin ibinubulong imbes na direksyon. Hindi lang takot sa multo iyon. Takot sa kanya. Sa kung ano ang naging siya matapos mamatay. Gumulong muli ang ungol sa bahay. Mas malalim. Panginginig ang mga tabla sa ilalim. Itinutok ng manlalakbay ang ilaw sa pinanggalingan at tumambad ang mas sariwang bakas ng kuko sa pader. Warik kinayod habang nakatayo sila. Nabuo ang mga salita, magaspang ngunit malinaw. Bayaran ang dapat bayaran. Napigil ang hininga.
Ang bahay na mismo ang nagsasalita ngayon. Sa gasgas, sa bulong, sa alingaungaw ng mga asong. Umuungal sa di nakikitang dilim. Naniningil ang sumpa. Ngunit anong kabayaran ang nais ng patay? Dumulas ang sinag sa isa pang altar. Wasak ng lubusan. Nagkapira-piraso ang kahoy. Sa gitna ng mga piraso, may litrato. Baluktot sa tubig, ngunit makikilala. Isang pamilya, ama, ina, dalawang bata. Nakaluhod sa harap ng altar, noong mas maayos ang lahat. Malabo ang mga mukha sa tanda, ngunit malinaw ang postura. Nanalangin sila. Nagsusumamo. Marahil para sa kalayaan sa mga utang na kumakadena sa kanila. Sumakit ang sikmura. Baka hindi aksidente ang pagkawasak ng mga altar. Baka sinira mismo ng sumpa. Dinudurog ang anumang pagtatangka ng kapayapaan. Hindi panalangin ang gusto ng bahay. Kapangyarihan, takot, pagdurusa. Lumakas ang mga ungol. Pinalilibutan ang manlalakbay na parang kawan. Umiiyak ang kutob na tumakbo. Ngunit nabaluktot na ang bahay. Humahaba ang pasilyo sa walang katapusang itim. Ang mga pinto ay dinadala pabalik sa parehong silid. Isang labirintong nilayon upang ikulong. At saka, sa nakasasakal na dilim, sumilay ang gunita. Ang hanay ng mga yapak na nakita kanina. Hindi pantay. Lumilipat mula 4 na paa tungo sa 2. Hindi iisang halimaw ang sumusunod. Siya iyon. Ang Panginoon ng bahay. Isinumpa na gumala sa sariling bulwagan. Minsan tao, minsan hayop, hindi matahimik. Hindi lang tinig ng mga aso ang ungol. Kanyang tinig iyon. Basag, dumudami, pumupuno sa bawat sulok. Itinaas muli ang ilaw, pilit na sumusulong. Nakakita sila ng isa pang mensahe na kinayod sa kahoy malapit sa durog na tarangkahan. Ito'y mas malinaw, parang isinulat hindi upang takutin kundi upang magbabala. Siya ang Panginoon at ang aso. Nanigas sila. Ang mga kwentong nasagap, ang mga ungal sa dilim, ang anyong kalahating tao't aso. Hindi pagmamalabis. Mga sulyap iyon ng totoo. Ang lalaking nangalipin gamit ang utang ay isinumpang isa katawan ang parehong papel. Ang Panginoong naniningil at ang asong humahabol sa mga nangahas. Biglang naging malinaw ang mga nauna, ang mga yapak na hindi tugma, ang mga bakas ng kuko na paikot-ikot, ang tinig na naglulundag sa tao at hayop. Hindi tanda ng maraming espiritu. Siya lahat. Ang mayamang nagpautang, hinatulang gumala sa bahay, bilang nilalang na punit sa pagitan ng tao at hayop. Humahagod ang hininga, mas masakit kaysa takot ang pagkaunawa. Hindi tulad ng karaniwang aswang ang bahay. Hindi ito sisidlan ng ligaw na kaluluwa. Isa itong hawla. Kulungang yari sa kahoy at tatami. Ikinukulong ang Panginoon kasama ang sariling walang hanggang gutom. At sinumang mangmang na papasok ay nagiging bahagi ng habulan. May utang sa kontratang hindi niya nilagdaan. Muling dumating ang ungol, ngayon ay malapit. Sa likod nila, mainit na hininga ang dumampi sa batok. Mabaho at mamasa, may amoy ng kabulukan. Umikot ang manlalakbay, humahagupit ang sinag. At naroon siya, nakatindig, mataas, maputla ang balat at banat. Sumisibol ang balahibo sa mga braso. Kumakaskas ang panga sa ngising sobrang lawak para sa tao. Nagkandado ang tingin sa manlalakbay at sa kisap mata. May nakapanghihilakbot na kislap. Pagkilala. Alinlangan ang kamay, nahulog ang kamera. Sa sandaling iyon, tumagos ang katotohanan. Hindi isinumpa ang bahay dahil sa kanyang kamatayan. Isinumpa ito dahil tumanggi siyang bitawan ang buhay. Ang kasakiman, kalupitan, kagutuman, naging walang hanggan. Siya mismo ang naging utang. At ngayon, nakaharap sa bagong sumalaksak. Dumating siya upang maningil. Umatras ang malalakbay, kumakabog ang puso. Lumalapit ang halimaw. Lumawak ang nangiti, lumitaw ang ngiping sobrang haba at alas para sa tao. Nanginig ang sinag,
Dumudula sa balahibo at laman, ibinubunyag ang bawat detalye. Sa isang saglit na walang hinga, umiksi ang mundo. Sila at ito, may utang at maniningil, nakakulong sa parihong nabubulok na bahay. Kumaripas ang malalakbay. Sumirit ang adrenalina. Itinulak sila sa baluktot na pasilyo. Sumasara ang mga pinto sa kaliwat kanan. Waring ginagabayan sila pabalik. Sumusulpot ang mga bagong gasgas ng kuko sa pader na dinaanan. Sumunod ang mga ungol, dumarami, nagkakapatong, parang daang aso ang sumusunod. Dumausdos sila sa magkakasunod na silid. Punit ang tatami sa ilalim ng paa. Humahaginit ang papel na screen sa alikabok. Kumurap ang flashlight. Numinipis ang sinag. Nang halos mamatay na ito, nasilayan nila. Ang balangkas ng pintuang harang. Wasak, nakahilig. Ngunit bukas pa rin sa gabi. Sumugod sila. Bawat hakbang ay parang hinihila ng sahig. Sa likod, kumakaskas ang mga kuko. Papalapit. Pumutok ang isang ungol na parang kulog. Sumalpok sila, palabas. Bumagsak sa ligaw na bakuran. Tinusok ng malamig na hangin ang baga. Humihingal sa malalalim na higop. Hindi sila lumingon. Tumakbo sila hanggang lamunin ng mga puno ang bahay. Hanggang humupa ang mga ungol. Hanggang ang koro ng kuliglig na lamang ang naroon. Bumagsak sa gilid ng daan, naglakas loob na lumingon. Nakatayo ang bahay sa malayo. Madilim at tahimik. Walang galaw. Walang tunog. Sa sandali, mukha itong ahungkag na guho. At saka, mahina sa katahimikan, isang tahol. Mababang, matalas, dumaan sa gabi. Nanigas ang malalakbay. May mga utang na, wari, hindi kailanman lubos na nakatatakas. Ang kwento ng Inukain House ay isang paalala kung gaano kadaling tumangging mabaon ang nakaraan. Ngunit, higit pa sa mga isinumpang lupain sa kanayunan ang taglay ng Japan. May mga lugar na tila sinumpa bago pa man matapos. Dadalhin tayo ngayon sa timog, sa isla ng Okinawa, kung saan nakatayo ang mga guho ng kalahating na tayong luxury hotel na parang peklat sa gulod. Ang dapat sanang paraiso ng mga mayayamang biyahero ay naging monumento ng kamatayan, aksidente, at mga bulong ng ginambalang libingan. Sabi ng mga lokal, umaalingaw-ngaw pa rin ang mga pader sa mga tinig na hindi dapat narinig at malayang gumagalaw ang mga anino sa hungkag ng mga pasilyo. Ito ang salaysay ng Nakagusuko Hotel Ruins. Nakatayo ang mga guho na parang kalansay laban sa langit ng Okinawa. Isang maze ng hubad na konkreto at hagdanang walang patutunguhan. Ang dapat ay bantayog ng yaman at karangyaan ay naging libingan ng ambisyon. At sa hungkag na lugar na ito pumasok ang ating manlalakbay, muling hinatak ng mga bulong ng sumpa, ng mga tinig na hindi tumitigil. Tahimik ang biyahe, paikot ang kalsada sa luntiang, gulod na tanaw ang dagat. Mula sa malayo, ang dinatapos na hotel ay tumataas sa sapin-saping palapag, kulay abo at balot ng baging. Ang mga bintana ay nakangangang tila walang mata. Para sa marami, isa lang itong pinabayaan. Ngunit para sa mga malapit, mas masahol, isang lugar na tinanggihan ng lupa ang gambala. Pamilyar na ang kwento sa manlalakbay. Noong dekada 1970, isang negosyante ang ibinuhos ang kayamanan. Isang malawak na luxury hotel, tabi mismo ng Nakagusuko Castle, para akitin ang turista, napatan ang mga dako ng mainland. Ngunit halos simula pa lang, nagkagulo. Nagkakasakit ang manggagawa, nababasag ang mga gamit nang walang dahilan, at nagpatong ang aksidente sa aksidente. May mga bulong na nagsimula ito nang humukay ng masyadong malalim ang mga makina. Nag-ahon ng butong nakalibing sa siglo. Nang magsimulang may mamatay, iniwan ang lugar. Naglaho ang mayamang mamumuhunan at ang gusali na bulok, isang labirintong konkreto para sa hangin at ulan. Lumipas ang panahon, pumangit ang mga kwento. Pagtiyan sa gabi, mga aninong dumaraan sa sirang hagdan.
Mga silwetang pugot na tumatawid sa bintana. Hindi na hotel. Guho. Babala. Alam ito ng manlalakbay. At gayunman, dumating pa rin. Ang kuryosidad na nagdala sa Dog Money House ang naghatid dito. Naghahanap sila ng katunayan. Hindi chismis, kundi ebidensya, larawan, anumang makapagpapaliwanag kung bakit kumakapit ang mga alamat sa mga lugar na ito. Dumating sila bago magtakip silim nang isinasaboy ng araw ang ginto sa gumuguhong istruktura. Nakatayo sa paanan, iniangat ng malalakbay ang ulo. Sinusukat ang balangkas ng mga hagdang paakyat sa anino. Napakalaki ng hotel. Higit sa anumang napasok nila. Ang mga butong konkreto'y parang tadyang ng dambuhalang hayop. Nilulunok ng mga bukas na koridor ang liwanag. Bawat isa ay lalamunang mas malalim sa dilim. Huminga ng malalim. Tumuloy sila. Kumaluskos ang sapatos sa graba at damo. Malamig na agad ang hangin sa loob ng hubad na pader. Itinaas ang flashlight. Hinihiwa ang mga haliging may graffiti sa mga baging na pumapasok sa bitak. Kumalabit ang kamera, kumukuha sa napakalawak na kawalan. Ngunit hindi kawalan ang pakiramdam. May bigat, parang nanonood ang hangin. Bawat pasilyo ay tumatahimik. Bawat pintuan ay bumubukang mas malaki. Wari gutom ang gusali. Lumalim sila. Matatag ang puso. Ngunit mababaw ang hininga. Tinuruan nila ang sarili na gusali lang ito. Konkreto at bakal. Iniwan na at nabulok. Ngunit bawat hakbang ay parang panghihimasok. Naaalala ng mga pader ang mga butong hinukay sa ilalim. At pumasok ang kaisipang nagpapataas ng balahibo. Paano kung hindi lang basta ginambala ang mga libingan? Paano kung itinayo mismo ang hotel sa ibabaw? Paano kung bawat pasilyo, bawat hagdan, bawat bintanang hungkag ay hindi lang guho, kundi damba ng galit at ligalig? Inalog nila ang isip, itinaas ang kamera, kumalabit muli. Ngunit hindi maalis ang pakiramdam na bawat flash ay may ibinubunyag na ayaw makita. 1 kilo sa gilid ng mata. Aninong hindi bagay. Matagal nang inabandona ang hotel, ngunit hindi ito hungkag. Buhay ito. Buhay sa kung anong naghihintay. Sa bulong na umiihip sa sirang hagdan, inaakit silang umakyat. At kaya, habang lumalalim ang dilim at tumitindi ang itim sa mga pasilyo, pumasok pa ang malalakbay sa puso ng mga guho ng nakagusuko. Hindi alam na nagsisimula ng magbago ang katahimikan. Umuugong ang mga yapak sa hungkag na konkreto. Bawat tunog ay pumuputok at muling nalulusaw. Hindi natural ang katahimikan. Hindi katahimikan ng inabandonang lugar, kundi ng isang bagay na humihinga ng pigil. Lumiko sila sa tila dating lobby. Bumukas ang espasyo, mga haliging konkreto, na parang punong abo. Kisaming punit na sumisilip ang rebar na tila buto sa punit na balat. Gumagapang ang mga baging, pumapasok ang mga ugat sa mga bitak. Wari na inaangkin muli ng lupa ang ninakaw. Huminto ang malalakbay. Sinuyod ng ilaw ang lawak. Umuikot ang alikabok sa banayad na hanging pumapasok. Doon nila narinig. Napakahinang tunog. Mababa. Ritmiko. Parang alon sa hangin. Nanigas ang malalakbay. Iniangat ang ulo. Pinakikinggan. Sa simulay parang tulo ng tubig sa bitak. Ngunit hindi. Nakalayo. Mga tinig. Dumulas ang sinag sa mga anino. Walang laman ng lobby. Bukas. Hubad. Ngunit hindi tumigil ang mga tinig. Humahabi, mabagal at pantay. Parang pagchant. Kumirot ang dibdib. Kumalabit ang kamera. Puro konkretong balangkas ang nasilaw ng flash. Ngunit nanatili ang tinig. Sinundan nila ang tunog. Hakbang-hakbang, tinawid ang lobby. Lumalambot ang yabag sa lawak. Lalong luminaw ang chant, ngunit hindi maunawaan. Wika na hindi pamilyar, hindi moderno. Umalon ito mula sa hagdan sa dulo. Kalansay na umaakyat sa dilim. Nagatubili ang manlalakbay sa paanan. Basag ang mga baitang, nakalitaw ang rebar na parang buto.
Ngunit hatak ng tinig, nagsimulang umakyat. Umuungol ang bawat baitang, humahalo sa malayong tiyanting. Sa kalagitnaan, tumigil. Pumaimbabaw ang biglang katahimikan, masakit sa loob. Lumamig ang hangin, tumindig ang balahibo. Itinaas ang ilaw, dumaan sa hungkag na palapag. Sa mga pintuang patungo sa anino, walang gumalaw. Ngunit mas masahol ang katahimikan. Nagpatuloy sila, mas mabagal, tikas ang laman. Sa ikalawang landing, sinuyod ang pasilyo. Doon nila napansin. Isang anino sa pader sa dulo. Gumagalaw, hindi kasabay ng ilaw. Umiindayog, ritmiko, parang may naglalakad na di nakikita. Bumilis ang pulso. Itinutok ang ilaw, konkreto lang. Pag-alis ng sinag, bumalik ang anino. Umiindayog. Umatras ang manlalakbay. Mababaw ang hininga. Kumalabit ulit ang kamera. Flash. Wala pa rin. Wala kundi aninong hindi dapat naroon. Lumapot ang amoy ng basang konkreto. May mas lumas sa ilalim. Amoy lupa na bagong hinukay. Nagsuka ang lalamunan, namilog ang mata. Umandar pa rin, bagaman nanginginig, na parang bawat baitang ay pagdako sa ipinagbabawal. Sa ikatlong palapag, naglatag ang mga pasilyo sa lahat ng direksyon. Mahahabang daan na may mga silid na walang laman. Dumaos-dos ang ilaw sa pader, sa graffiti ng mga sumalaksak, sa baging na tumatawid sa pasok. Bumalik ang chanting. Mahina. Ngunit ngayon mula sa maraming direksyon. Sumisingaw sa bawat silid. Umikot ang manlalakbay. Kinakanaw ng takot. Pinalilibutan sila ng mga tinig. Magkakalapat. Hungkag. Laging lampas sa unawa. At sa gitna ng chant, may mas masahol. Isang tili, maikli, malayo. Putol agad, waris, nilulo ng konkreto. Nanigas sila. Kumakabog ang tainga. Humahabol ang ilaw saan man. Hindi na naulit ang tili. Chant na lang, banayad na usok sa guho. Pinilit nila ang sarili sa isang pasilyo. Mababaw ang hininga. Kumakabog ang pulso. Lumapit ang tinig, mas malinaw. Hinila sila sa malaking silid na di natapos. Basag ang sahig. Bukas ang pader sa gabi. Kumukutitap ang dagat sa malayo. Humihiwa ang hangin sa basag na bintana. Sa loob, may bagay na pumilipit sa sikmura. Isang helmet. Kalawangin, wasak, kalahating nakabaon sa alikabok. Sa tabi, punit na tela, nanigas sa katandaan. Militar. Yumuko ang manlalakbay. Nanginginig ang daliri sa ibabaw. Bumayo ang chanting. Pinuno ang silid. Napabigla sila. Sinuyod ng ilaw ang pader. At napatigil. Sa iglap, sa refleksyon ng basag na salamin, nakita nila. Mga aninong nakatayo sa bungad. Matataas, pugot ang ulo, bahagyang umiindayog kasabay ng tinta ng tiyan. Kumurap ang ilaw ng hina at nang tumatag, hungkag ang bungad. Muling tumigil ang tiyan. Bumagsak ang katahimikan, mas malakas kaysa tinig. Umatras ang manlalakbay, naninikip ang hininga. Nandoon pa rin ang helmet, nakatitig ang bungad. Gayunman, parang siksik ang hangin. May hindi nakikitang naghihintay. Sumikip ang dibdib. Malinaw ang isang isip. Ang mga libingan. Ginambala nila ang mga libingan. At hindi nagpatawad ang patay. Nandoon pa rin ang helmet. Kumikislot sa mahinang sinag. Kumakabog ang pulso. Umurong ang pagnanasa. Pumait ang katahimikan. Ngunit hindi ito nagtagal. Hindi chant ngayon, kundi malalalim na kalabog. Parang may mabigat na tumatama sa konkreto sa kaibuturan. Umuulit. Mas mabagal sa mga yapak. Masyadong sinadya para sa hangin. Bawat hampas ay umaaling-aungaw. Umuuga ang alikabok. Nanigas ang manlalakbay. Dahan-dahang umiikot. Dumulas ang ilaw sa silid. Graffiti baging basag. Ngunit sa pader sa malayo, may bago. Kinayod sa konkreto. Magaspang na salita. Lumapit sila. Kumakabog ang puso. Huwag umakyat pa. Sariwa ang mga letra. Hindi tinuyo ng ulan o araw. Para bang kahapon lang. Humigpit ang dibdib. Sino pa ang naparito? At kung nag-iwan sila ng babala, bakit hindi sila lumabas? Bago makaisip, may panibagong tunog.
Isang tinig, mahina sa simula, umieko sa pasilyo. Hindi chant, mas malinaw, mas tao. Nanigas ang malalakbay, pinakikinggan. Boses ng lalaki, mababa at apurado, Hapones. Baluktot ang eko, ngunit iisa ang malinaw. Umalis. Humigpit ang dibdib. Itinapat ang ilaw sa bungad, ngunit hungkag ang pasilyo. Gayunman, lumalakas ang tinig. Inuulit ang salita, bawat beses mas napipilit. Umalis, umalis, umalis. Natisod ang malalakbay sa helmet. At huminto ang tinig. Sa sumunod na katahimikan, bumaba ang temperatura. Kumurap ang flashlight. Dumampi ang hangin, matulis malamig, na parang may pumasok. Itinutok nilang ang sinag sa bungad. Inaasahang may taong nakatayo roon. Sa halip, sa dulo ng pasilyo, saglit lang, isang lalaking nakasandal sa pader. Gusot ang uniforme, nakatago ang muka, kumurap ang mata, wala na ang anino. Kumakabog ang puso. Pumuwesto sila, pilit, pinatutunayang guni-guni lang. Humaba ang pasilyo, sumisikip ang konkreto. Naghalo ang graffiti sa dilim, hanggang may markang bumukod. Mas malaki, mas madilim, pahid. Hindi graffiti, bakas ng palad. Mahahabang daliri nakabuka, tila nasunog sa pader. Umatras, bumigat ang hangin, at walang babala, bumalik ang chanting. Mas malakas. Mula sa lahat ng direksyon. Naglalaro ang sinag, ngunit tila walang katapusan ang pasilyo. Baluktot, dumadami. Umakyat ang ingay, hanggang sumakit ang ulo. Koro ng tinig na pabalik-balik sa ritual. At biglang tumigil, sabay-sabay. Sumagap ng hangin ang manlalakbay. Mas masahol ang katahimikan. Lumiko sila at naroon sa dulo ng pasilyo, nakasulat sa sahig, malalaking guhit ng tisa. Obo. Huwag manatili lampas hating gabi. Nanigas. Umikot ang lamig sa ugat. Tiningnan ang relo, bahagyang kumikinang sa dilim. 11:37, hindi malabo ang babala. Eksakto. At sumunod na kaisipan ang pumiglas. Kung may nagsulat nito, may dumito matapos ang dilim. At marahil, hindi sila nakalabas. Lumapot ang hangin, may amoy basang bato at maasim sa ilalim. Itinaas ang ilaw, nanginginig ang sinag. At bigla, bawat pintuang dinaanan nila ay nagsara sunod-sunod. Umugong ang konkreto, pabilis ang pagsara. Hanggang tanging pinto sa harap ang nakabukas. Sumugod ang manlalakbay, kalahating takbo, kalahating hatak ng takot, hanggang pumasok sa malawak na silid. Mas makinis ang pader dito, walang marka, ngunit mas mabigat ang hangin. Dahan-dahan silang umikot, nanginginig ang sinag. Bumalik ang katahimikan, maliban sa patak ng tubig. Ritmiko, malamig. Pagkaraan, mga yapak. Hindi kanila. Mabagal, sukat. Mula sa anino sa dulo. Itinaas ang ilaw, nanginginig. Sa simula, wala. Pagkaraka ay sumulpot ang figura. Siya ring lalaki. Ang nauna. Bahagyang nakasandal, wari pagod. Nakalilim ang mukha. Ngunit ngayon, tumama ang ilaw sa detalye na nagpigil hininga. Baluktot ang leeg, katawa-tawang nakatagilid. Parang nabalik. Umatras ang manlalakbay. Nakabibitag ang hininga. Iniangat ng figura ang braso. Itinuro sila, dahan-dahan, putol-putol. Bumukas ang bibig, ngunit walang salita. Chanting lang ang bumalik, sumabog sa silid, nakabibingi. Kumurap ang flashlight. Parang lumusong ang pader, gumapang ang anino. At sa kaguluhan, huli nang naunawaan. Hindi lamang inabandon ng hotel ito. Libingan na itinayo sa konkreto. At hindi umalis ang patay. Kumukurap ang ilaw, pinipilit ang dingding, habang ang chanting ay buhawi. Nakatayo pa rin sa dulo, ang figurang may baluktot na leeg. Nakatuon ang daliri na parang sumbong. Kumakabog ang pulso, humahabol ang hininga. Hindi na ito kuryosidad. Buhay na ang nakataya. At saka nangyari ang imposibleng bagay. Gumalaw ang figura. Hindi maayos, hindi tulad ng buhay. Kinakaladkad ng biglang hilab. Parang papet sa hindi nakikitang pisi.
Isang sandali nasa dilim. Sa kasunod, mas malapit. Kumikiling ang ulo. Kumikiskis ang tunog ng buto sa pagitan ng tiyan. Umatras. Umiindak ang ilaw. Kumalabit ang kamera. Sumabog ang flash. Sa isang kisap, hindi nahungkag ang silid. Nakaayos sa mga pader ang mga figura. Mga pugot na silweta na marahang umiindayog. Sabay-sabay sa himig ng tiyan. Punit ang leeg, ngunit may galaw na nilalapastangan ang kamatayan. Nawala ang flash. Madilim muli. Wala na kundi ang lalaking bali ang leeg. Humahagibis ang isip. Kumakaskas ang takot. Ano ang lugar na ito? Ano ang ginising dito? Kwento ng libingan ang narinig. Ngunit higit pa ito. Ritual. Sakripisyo. Itinaas ng figura ang kamay at sumabay ang pagbabago sa tiyan. Mula sa wala. Nagiging salita. Hindi maunawaan, ngunit malinaw ang tono. Hindi panalangin. Pagtawag. Umuuga ang pader. Humihinga ang konkreto. Bumabagsak ang alikabok. Dumulas ang sinag at natigilan sa sahig. Sa gitna, malalim na ukit, isang bilog. Mga simbolong magaspang na puno ng itim na resido na parang sinunog. Kumuyom ang dibdib. Nakatayo sila sa loob. Ritual na bilog. Bumagsak ang sikmura. Hindi aksidente ang bilog. Nandoon na bago pa. Hindi lang ginambala ang libingan. Itinayo ang hotel sa ibabaw ng ritual. Sumambulat sa ulo ang mga tinig. Parang nasa loob na ng bungo. Tinakpan ang tainga. Walang bisa. Kumukupas ang paningin. Nanginginig ang ilaw. Lumapit muli ang figurang maibaluktot na leeg. Ngayon ay ibinuka ang bibig. Hindi tili. Hindi salita. Tunog na parehong ungol at daing. Hayop at tao. Humahati sa silid. Pinanginginig ang buto. Umatras ang manlalakbay. Nadapa sa gilid ng bilog. Sa sandaling lumabas ang paa, tumigil ang tunog. Bumagsak ang katahimikan. Huminga sila. Lumalagutok ang dibdib. Ang tanong, ang bilog ba'y pang-akit o pananggalang? Bago masagot, may gumalaw sa gilid ng paningin. Dumanak ang anino sa pader. Umangat. Naganyong mas matangkad sa tao. Pugot. Hindi mabilang. Sabay ang hakbang. Humihila palapit. Bumalik ang tiyan. Ngunit mas marahan ngayon. Wari ibinubulong sa mismong tainga. Kumislap muli ang ilaw. Humina sa mahina. Itinaas ang kamera. Isa pang desperadong kuha. Sumabog ang flash. At napasuka ang sikmura. Hindi na nakaturo ang figurang may baluktot na leeg. Nasa balikat na. Nang malalakbay ang kamay nito. Naglaho ang liwanag. Nilamon ng dilim ang silid. Napahiyaw ang malalakbay. Pumihit. Humahagilap ang sinag. Ngunit hungkag na muli ang silid. Walang figura. Walang leeg. Tanging bilog sa sahig. At ang bigat ng katahimikan. Sumandal sila sa pader. Nanginginig. Nasusunog ang baga. Sigaw ng laman ang pagtakbo. Ngunit ayaw kumilos ang paa. Ano ang nakita? Ano ang humipo? Sa unang pagkakataon, tinanggap nila ang katotohanang iniiwasan. Hindi dahil sa aksidente lang inabandona ang hotel. Hindi dahil sa simpleng takot. Inabandona ito dahil may nakita ang mga manggagawa. Katulad nito. At tumigil sila bago matapos ang gusali. Dahil kung natapos, selyado na sana ang sumpa sa bato. Ngayon, nakatayo ang malalakbay sa loob ng kalahating ipiningilang bilangguan at naghihintay pa rin ang patay. Sumirit muli ang tiyan, pinakamalakas. Umuuga ang konkreto. Bumubuhos ang alikabok. Kung saan saang dako, may tinig na lumutang. Malinaw. Matalas. Hindi tiyan, kundi isang salita. Manatili. Namaypay ang ilaw. At nalunod sa itim ang silid. Nilamon ng dilim ang silid. Namatay ang ilaw, tanging habol hininga, at pag-ugong sa tainga mula sa tiyan ang natira. Matagal silang hindi gumalaw, takot kahit sa paglipat ng bigat. Para bang nakikinig ang dilim, naghihintay. Dahan-dahang nasanay ang mata. Pumutla ang liwanag ng buwan. Sumasawsaw sa mga siwang. Sumusungaw sa mga pader. Bumalik ang hugis, mga haligi, sirang kisame, at sa panan ang bilog.
Humigpit ang dibdib. Sa maputlang liwanag, mas malinaw ang mga simbolo. Hindi bandal, hindi biro, ritual, sinauna. At ang itim na pumuno sa guhit, hindi basta uling. Mas malapot, mas madilim, mantsa, dugo, parang yelo ang kamalayan. Hindi aksidente ang bilog. Nauna ito. Hindi lang ginambala ang libingan. Binuhat ang hotel sa ibabaw ng dambana. Bumalik ang mga tinig, humuhuni sa loob ng ulo. Ang mga babala. Huwag umakyat pa. Huwag manatili lampas hating gabi. Hindi walang saysay, mga tuntunin, at nilabag ng manlalakbay. Lumamig ang silid, may amoy kalawang at lupa. At saka, banayad ngunit tiyak mga yapak. Hindi mula sa pasilyo. Sa loob, mabagal. Tuwid, papalapit. Napigil ang hininga, kumikislap ang mata sa anino. Sumulpot ang hugis sa malayong pader. Matangkad at payat. Nakatagilid ang ulo na parang nakikinig. Siya ring figura, ang lalaking may baluktot na liig. Ngunit ngayon, sa kalahating liwanag, kita ang muka. Lumulubog ang pisngi, banat ang balat, mapuputing mata na parang gatas. Bumuka ang bibig at imbis na tiyan, mga salita. Binabalaan siya, nanigas, paus ang tinig, basag, ngunit malinaw. Sinabi nila, huwag magtayo. Kumalansing ang leeg, lumilikha ng tunog ng nababaling buto. Hindi siya nakinig. Humukay ng malalim. Pumutol sa mga buto. Sa mga libingan. Sa amin. Nanlambot ang tuhod. Ang mga kwentong aksidente. Sakit. Biglang kamatayan. Hindi random. Alam ng mga manggagawa. Sumigaw ang lupa. Ngunit nagpatuloy ang konstruksyon. Binaliwala ng negosyante. Hanggang sumagot ang sumpa. Higit na yumuko ang ulo ng figura. Halos pahalang. Humuhuni ang tinig. Bantay ang kastilyo sa gulod. Dito nagpapahinga ang patay. Sinubukan niyang angkinin. Kumita. Ngayon, siya ang nananatili. Humahagibis ang dibdib. Hindi basta ginambala ang libingan. Parusa ang Nakagusuko Ruins. Sagradong lupain ang piniling tapakan. Bantay ng mga espiritong mas luma sa alaala. Ang pagwasak ay kalapastanganan. At ang kalapastanganan ay naniningil. Umusad ang figura, putol-putol ang galaw. Bumaba ang tinig sa bulong. Hindi kami nagpapatawad. Hindi kami nakakalimot. Itinayo niya ang hotel. At itinayo namin ang sarili. Mas malamig sa unggol ang mga salita. Itinayo namin ang sarili. Hindi lang pinagmumultuhan ang lugar. Tumutubo ang sumpa, binabaluktot ang patay, itinatali sa pader. Naalala ng malalakbay ang mga pugot na silweta. Ang sabayang indayog, hindi eko. Mga nalabi, piraso ng mga nabasag na libingan, nakulong sa ikot ng poot. At marahil, kasama ang negosyante. Sumargo ang chant, parang narinig ng pader ang isip. Umatras ang manlalakbay sa pasilyo, desperadong lumabas sa bilog. Nang tumawid sila, tumigil ang figura. Huling ikiling ng ulo, tumitig ang malabong mga mata. Parating ang hating gabi. Tumunog ang kamatayan. Tiningnan ng relo. 11 tumbo e ipipasipin. 3 minuto. Naghalos anino ang figura at bumalik ang katahimikan. Sumisirit ang hininga, sigaw ng laman ang pagtakas. Ngunit mas malakas ang bulong ng oras. Huwag manatili lampas hating gabi. Ang mga babala, chant, pagpapakita, tumahi ng iisang katotohanan. Hindi tao ang nagpasyang iwan ng gusali. Ang mga espiritu ang nagutos. Hindi natapos ang hotel dahil hindi pa hihintulutan ng buhay. At ngayong nakatayo sa gitna nito, papalapit ang hating gabi, nauunawaan ang kahulugan. Ang hating gabi ay hindi oras, kundi siyam-siyam, paghawi ng laylayan. Kapag ang guho ay hindi na guho, kundi pinto, sumikip ang dibdib. Mas mababa sa 3 minuto. Tumakbo ngayon, marahil makakaligtas. Manatili at alamin ang naghihintay sa ika-12. Lumubog ang bigat, nakikinig ang mga guho, at sa malayo, sumibol ang tunog. Mabagal, hungkag, batingaw ng tambol, umieko sa dinatapos na bulwagan, nagbibilang papalapit sa hating gabi.
Lumakas ang tambol. Umuugong sa konkreto na parang malaking tinig. Bawat hampas, alinsabay sa tibok ng puso. Tumakbo ang manlalakbay sa pasilyo. Kumukurap ang ilaw. Bawat pinto ay tila matang nakamasid. Bumalik ang tiyan. Hindi na malayo, kundi malapit, parang sa loob ng ulo. Natisod, tumayo, humataw, sinusunog ang baga, dumadag-undong ang paa sa bitak na sahig. At sa wakas naroon, balangkas ng labasan. Sirang hagdang pababa sa ligaw na damo. Kaligtasan. Sumugod kumikislot ang sinag sa baging at bato. At saka dumating ang huling tunog. Isang kampana. Hungkag, mabigat, gumulong sa guho, kulog. Hating gabi. Sumalpok sila palabas. Bumagsak sa malamig na hangin. Biglang namatay ang koro ng tinig. Tanging kuliglig at kaluskos ng damo ang natira. Nakatindig ang guho sa likod. Malaki at kalansay. Walang gumalaw kailanman. Nanginginig, hingal. Umatras sila sa gulod. Hindi inaalis ang tingin hanggang maging anino ang konkreto sa buwan. Saglit, naniwalang ligtas na sila. Ngunit muli, mahina, matalas, mula sa kaibuturan ang guho. May isang tinig. Mababa, basag, inianod ng hangin. Manatili. Nanikas. Mas itim ngayon ang guho. Bawat pintanang hungkag ay matang nanunood. Bawat hagdang walang patutunguhan ay naghihintay. Umugong sa isip ang babala. Huwag manatili lampas sa ating gabi. At gayon man, sa kung saan saang panig, nabahiran na sila ng sumpa. May ilang pintong, kapag nabuksan, hindi na muling nagsasara. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at nais pang makinig ng iba, mag-subscribe at buksan ang inyong notifications. Halos araw-araw akong nag-a-upload. Naway nasa mabuti kayong kalagayan.